Saan naman kayo galing dalawa? Kanina pa kayo wala? Tay, nangalakal po kami ni Jay. Ito nga po ang pinagbentahan namin, oh. Ipinagmamalaki mo yung barya-baryang yan? Sa tingin niyo matutuwa na ako sa inyo sa lagay na yan? Wala talaga kayong kwenta, mga malas! Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Pinaghirapan po namin yan ni Jeff. Bueno ngayon, sana hindi na lang kayo umuwi dito sa bahay. Magsilayas nga kayo sa harapan ko. Baka mamaya malasim pa ako eh. Hinila ni Jay ang kakambal palayo sa kanilang ama. Sa kanilang dalawa, ang kakambal ang pinakamaramdamin sa kanila. Bakas kagad sa mukha nito kapag masama ang loob niya. Namatay ang kanilang ina sa panganganak. Hindi inaasahan ng ama na kambal ang iluluwa na sanggol ng asawa. Makalipas lang ng ilang minuto pagkatapos manganak, nawala na ng buhay ang babae. Mula noon, sinisisi na ni Mang Leroy ang kambal sa pagkamatay ng asawa nito. Nagtungo na lamang sila sa likod ng bahay. May malaking bato roon na lagi nilang tinatambayan ng magkapatid tuwing umiiwas sila sa ama. Huwag mo nang pansinin si tatay. Lagi naman ganun yun eh. Ganun kaya magbabago si tatay. Magkakailan niya tayo sisisiin sa pagkamatay ni nanay. Lagi ko yung pinagdadasal na sana magawa na tayong mahalin ni tatay. Nasasaktan din ako sa paraan ng pagtataw niya sa atin, akala mo ba? Minsan, naisip ko na huwag lang umuwi dito sa bahay natin eh. Kesa naman araw-araw na lang tayong pinagsasalita ni tatay na masasakit na salita. Madalas pa nga tayong binubugbog kapag lasing siya. Saan naman tayo pupunta kung sakaling umalis tayo rito? Kahit saan. Basta malayo kay tatay. Nasasabi mo lang yan kasi nagtatampo ka kay tatay. Hindi ka pa nasanay. Simula bata tayo eh. Ganyan na siya sa atin. Maghanap kaya tayo ng trabaho. Yung pwedeng stay in para hindi na natin kailangan pang umuwi dito sa bahay. Pwede naman. Kaya lang, anong trabaho naman kaya ang pwede sa atin? Eh, hindi naman tayo nakatapos ng high school. Kahit ano. Magkargador kaya tayo sa pier. Ha? Nagbibiro ka ba? Sapat pati nating to? Makakaya ba natin yung trabaho bilang kargador? Sige nga, mag-isip ka ng trabahong babagay sa atin. Magtatanong-tanong tayo sa mga kakilala natin kung may alam silang trabaho na pwede sa atin. Sana nga makahanap na tayo sa mga susunod na araw. Ayoko na talaga rito sa bahay na to. Kung di tayo magagawang mahalin ni tatay, layasan na lang natin siya. Nagtanong-tanong nga ang kambal sa mga kapitbahay nila. Pero iisa lamang ang tugon ng mga ito sa kanila. Wala silang alam na trabahong pwede sa kanila. Bigong umuwi ang magkapatid. Pagdating sa bahay, hindi nila naabutan ang kanilang ama. Naisip nila, baka niyaya na naman ng mga kaibigan na mag-inuman. Sa 1 linggo na pala ang birthday natin. Anong gagawin natin? Magsimba na lang tayo. Wala naman tayong panghanda eh. Buti kung bibigyan tayo ng perang panghanda ni tatay. Malalaki ni tatay ang birthday natin sa 1 linggo. Asa ka pa. Hayaan mo na. Ang mahalaga, magkasama tayo lagi. Malusog at walang sakit. Yun naman ang mahalaga, di ba? Oo, tama ka dyan. Gusto mo maligo na lang tayo sa ilog ngayon? Eh di ba, pinagbawal na tayong pumunta doon ni tatay. Wala na raw nagagawin sa ilog eh. Buti mo naman yung paliligo sa ilog eh. Pinagbawalan pa rin tayo. Mabuti na yung sumunod na lang tayo kaysa magalit na naman sa atin si tatay. Hindi na lamang umimik si Jeff, pero baka sa kanya ang matinding pagkadismaya. Niyaya na lang siya na kapatid na maglaro sila ng suka na madalas nilang laruin kapag nasa bahay. Doon lang gumaan ang pakiramdam ni Jeff at napangiti na rin. Araw-araw din ay umiikot sa buong bayan ng kambal para maghanap ng trabahong mapapasukan. Ngunit tuwi na ay bigong umuwi ang magkapatid sa kanilang bahay. Sumapit ang ika-21 kaarawan ng magkapatid. Kagagaling lang nila sa simbahan bago umuwi ng bahay nila. Naabutan nilang naroon ang ama at matalim silang sinulipan. Sana naman ba kayo galing? Bah, bis na bis kayo ah. Ay tay, galing po kami sa simbahan. Birthday po kasi namin ngayon. Ano sabi mo? Birthday? Sino ba sabi sa inyo na may birthday kayo? Hoy, kayong dalawa. Araw to ng pagkamatay ng nanay nyo. Wala kayong karapatan magdiwang. Lagi niyong tatandaan na ang araw na to ang pinakamalungkot na pangyayari sa buhay natin. Wala talaga kang respeto sa nanay nyo. Eh hindi naman po kami nagsasya tay eh. Nagsimba lang po kami.
Hindi naman po namin nilalapastangan ang alaala ni nanay. Imbis na kung ano-ano inaatupag nyo. Pinagtirik nyo sana ng kandila sa sementeryo ng nanay nyo. Hindi yung kayo pa ang nagsimba. Pupuntahan na lang po namin siya mamaya. Dapat lang. Hanggang nabubuhay kayo. Lagi niyong alalahanin ang pagkamatay ng nanay nyo. Dahil kayong dahilan ng mga ganyang pagkawala sa mundong to. Hanggang kailan niyo ba kami sisisihin sa pagkamatay ni nanay? Jeff, huwag ka na sumagot. Tayo na sa sementeryo. Sumusobra na kasi siya eh. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala na siyang ginawa kundi ang sisihin tayo. Tawagin tayong malas. O bakit? Totoo naman ah. Kung hindi dahil sa inyo, sana hanggang ngayon, buhay pa rin sila Gring. Wala po kaming kasalanan sa nangyari kay nanay. Kung pwede nga lang po kaming mamili ng pamilya, hindi namin gugustuhin na ikaw maging tatay namin. Animal ka? Sumasagot ka pa ha? Wala ka pa nga ipinagmamalaki, akala mo kung sino ka nang sumagot? Hindi ko na po matiis ang pagtrato niyo sa amin. Masaol pa sa hype ang tingin niyo sa amin. Ah, ganun? Ayop pala ha? Sige, ipapatikim ko sa iyo kung paano ko tratuhin ang isang hayop. Bago pa makahuma ang kambal, isang bigwas ang pinakawalan ng ama kay Jeff. Bumalandra naman ang binata sa lupa. Nasindak naman si Jay na bahagya pang natulala bago dinaluhan ng kakambal. Itinulak naman siya ng kanyang ama na naging dahilan para matumba siya. Muli nitong pinaulanan ng sunod-sunod na suntok ang anak hanggang dumugo ang bibig at ilong nito. Umawat naman si Jay. Hinawakan sa bewang ang ama at pilit itong inilalayo sa kakambal. Dahil malaking lalaki ang ama at pareho silang payat ng kakambal, hirap si Jay na hilahin palayo ang ama sa kambal. Isang kapitbahay naman ang nakakita sa pangyayari ang lumapit at umawat sa kanilang ama. Si Jay naman ay dali-daling dinaluhan ng halos hindi na gumagalaw na kakambal. Bitiwan mo ko! Lulumpuhin ko ang animal na yan! Walang utang na loob! Sana kayo na lang ang namatay! Hindi ang nanay nyo! Tay, maawa na po kayo sa kakambal ko. Anak niyo rin po kami. Hindi po namin kagusto ang nangyari kay nanay. Walang may gusto sa nangyari sa kanya. Dapat kasi, isa lang ang magiging anak niya. Kung di ba naman naging kambal pa kayo, hindi niya tuloy kinaya ang pagluluwal sa inyo. Salot kayong dalawa sa buhay namin mag-asawa. Sana lang talaga, namatay na lang kayo at sila Gring ang nabuhay. Pilit pang kumala sa kapitbahay na lalaki si Mang Leroy. Matalim pa niyang tinignan ito bago naglakad palayo. Tinulungan naman ng lalaki si Jay na maitayo at madala sa loob ng bahay ang kakambal. Kumuha naman kagad si Jay ng gamot para gamutin ang mga pasa at sugat ng kakambal. Hindi ko na kaya makasama si tatay dito sa bahay. Mapatay niya tayo sa galit. Hindi kita sinisisi. Pero sana hindi mo lang sinagot-sagot si tatay ng ganun. Tignan mo tuloy yung nangyari sa'yo. Paano? Sumusobra na kasi siya eh. Hindi ba niya naiisip na masakitin sa atin na walang nanay na nakagisnan? May punto ka naman. Kaya lang sarado ng pag-iisip ni tatay. Siguro mas mabuting tanggapin na lang natin na ganun ang trato sa atin ni tatay. Basta ako, alis na ako rito. Bahala ka kung gusto mong sumama. O magtitiis ka na lang dito na kasama si tatay. Siyempre sasama ako sa iyo. Kung nasaan ka, naroon din ako. Hindi tayo pwede maghiwalay. Alam ko naman yun eh. Tayo na lang ang magkakampi sa mundong to. Ayan. Tapos ko nang gamutin yung mga sugat mo. Huwag ka muna magkikikilos ha. Dito ka na lang muna sa kwarto. Ako na lang ang bahala sa gawain dito sa bahay. Tumangulang si Jeff sa kapatid. Hanggang lumabas na ito ng kwarto na tanging kurtina lamang ang tumatabing. Nang gabing yun, sila lamang ang magkasama sa hapunan. Happy birthday, Kambal! Parati mong tatandaan na mahal kita at kahit anuman ang mangyari, nandito lang ako para sa'yo. Maligayang karaman din sa'yo, Kambal. Sana nasaan man ngayon si nanay. Gabay niya sana tayo palagi. Tsak yun. Natatanda mo ba yung sinabi ni Aling Lourdes noon? Mas pinili daw ni nanay na siyang mawala kaysa sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Oo nga. May isa pa pala akong hiling. Sana makahanap na tayo ng trabaho. Huwag ka mag-alala. Pasasan ba makakahanap din tayo ng trabaho. Sana nga.
Ang mabuti pa bilisan na natin kumain. Baka mamaya maabutan pa tayo ni tatay. Tsaka gusto ko na rin magpahinga. Kumikirot na naman yung mga sugat ko Mamaya ikukuha kita ng gamot para maitapal mo dyan sa sugat mo. Tsaka, hindi naman niya kagad mawawala Tisi mo na lang muna. Hindi na sumagot si Jeff. Ipinagpatuloy na lamang niya ang pagkain. Napapangiwi pa rin siya sa tuwing ibubuka ang bibig para sumubo. Masakit din tuwing lumulunok siya. Hanggang humiga na ang kambal, hindi pa rin dumarating ang kanilang ama. Tiyak na nasa inuman na naman yun. Panalangin nila na sana hindi sila mapagbuntunan ng galit nito pag-uwi. Hindi naglaon. Nakatulog na rin ang magkapatid. Sadya yatang magkarugtong ang puso't isipan ng kambal. Dahil ng mga oras na yon, parehong nananaginip ang dalawa. Pareho rin ang dama ng kanilang panaginip. Isang babae ang kumakausap sa kanila sa panaginip. Anito, yun na ang tamang panahon. Marami pang sinasabi ang babae na hindi nila maunawaan. Samantala, ng mga oras na yon, pauwi naman na si Mang Leroy sa kanilang bahay. Pasuray-suray pang naglalakad ang lalaki habang pasipol-sipol. Dahil sa kalasingan, sa kakahuyan siya napasuot pauwi sa bahay nila. Lalo tuloy siyang napalayo. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang siya nakaramdam ng kakaibang kilabot. Huminto siya sa paglalakad at nagpapaling-paling ng tingin. Sino nandyan? Lumabas ka kung ayaw mong mapasama! Sino naman kayang lalabas pa ng ganitong oras? Maliban siyempre sa akin. Hindi na lamang pinansin ni Mang Leroy ang kakaibang nararamdaman ng mga oras na yon. Naisip niya na dala lamang yon ng kalasingan. Malapit na siya sa palikong daan kung saan matatalaw na niya ang kanilang bahay. Nang bigla sa kanang bahagi, lumitaw ang isang malaking bulas na isang nilalang. Tila yun aso na nakatayo. Mabangis ang anyo nito. May mapupulang mga mata at mahabang kuko. Napatitig si Mang Leroy sa mahabang bibig nito na may matatalas na ngipin at dalawang pangil. Sunod-sunod ang paglunok ng laway ni Mang Leroy. Tila biglang nawala ang kalasingan niya. Nagtutumiling din sa utak niya na aswang ang nasa harapan niya ng mga sandaling yun. Nang humakbang ito palapit sa kanya, wala sa loob na napatras din siya. Akmang kakaripas na siya ng takbo nang bigla siya nitong lundagan sa likod at walang pasubaling dinukot ang puso niya. Habang hinahalukay ang laman loob ng lalaki, napalingon ang nilalang sa bagong dating. Tila nag-aanyaya ito na saluhan siya sa pagkain sa laman loob ni Mang Leroy. Kinabukasan, isang tagaraw nang nakadiskubre sa katawan ni Mang Leroy. Hindi naman makapaniwala ang magkapatid sa sinapit ng ama. Sa tulong ng mga kapitbahay, matiwasay na naipalibing ng magkapatid ang kanilang ama. Ngayon wala na si tatay. Wala nang mananakit sa atin at magsasalita ng masasakit. Kung magsalita ka, parang natutuwa ka pang namatay si tatay Siyempre nalulungkot din ako. Pero aaminin ko na parang nawalan din ako ng tinik sa lalamunan. Tuloy na tayo naging ulila. Paano na tayo ngayon? Anong paano? Noon pa naman parang na rin tayong ulila sa paraan ng pagtrato sa atin ni tatay. Tayo naman talaga bumubuhay sa mga sarili natin May trabaho nga si tatay noon, pero kulang pa sa pang-inom niya. Iba pa rin kasi kapag nandiyan lang si tatay, kahit na baliwala lang tayo sa kanya. Simula ngayon, huwag na natin pag-usapan si tatay. Maghahanap tayo ng trabaho para buhayin natin ang mga sarili natin. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin sa'yo. Sabi ni Mang Hermie, may pamilya raw na taga-ibang lugar na nakabili sa malaking bahay na ibinenta dito sa atin. Naghahanap daw ng kasambahay. Baka daw gusto natin. Kailan niya sinabi sa'yo? Nung buro ni tatay.
Nawala lang sa isip ko kasi nagluluksa pa tayo. Tara, puntahan na natin ngayon. Baka nangangailangan pa sila ng mga tao. Ha? Pupunta na tayo? Hindi ba pwedeng tapusin muna natin yung pasyam ni tatay? Bakit pa? Sayang ang pagkakataon na makahanap tayo ng trabaho. Kaya nga lang eh. Huwag ka na mag-isip pa. Pwede naman tayo sumaglit sa araw na yun sa sementeryo para ipagtirik ng kandila si tatay. O sige na nga. Sana lang eh, hindi pa sila nakakakuha ng mga kasambahay. Nang araw na yon, nagbihis ng maayos ang magkapatid at tinungo na nila ang bahay na nangangailangan ng kasambahay. Pagdating sa malaking bahay, agad silang nag-doorbell at si Mang Hermie ang nagpatuloy sa kanila. Doon din pala nagtatrabaho ang matanda bilang hardinero ng pamilyang bagong may-ari ng bahay na yon. Buti naman at pumunta kayo rito. Wala pa silang nakukuha ang kasambahay kasi puro babae nag-a-apply. Gusto ko silang pamilya lalaking kunin kasi mabibigat ang trabaho rito. Ganun po ba? Sana po matanggap kami. Kailangan po talaga namin ng trabaho eh. Ngayon wala na si tatay. Kailangan na po namin tumayo sa sarili namin pa. Panalangin ko din na sana matanggap kayo. Kahit sa ganitong paraan man lang makatulong ako sa inyo magkapatid. Lalo't wala na ang inyong ama. Kaya nga po niyaya ko agad si Jay na pumunta rito eh. Baka kasi maunahan pa kami. Pwede naman kako kami magluksa kahit nagtatrabaho. Oo naman. Maiintindihan naman yun sigurado ng inyong ama. Maiba nga pala ako. Ano sinabi ng mga nag-iimbestigang pulis na nangyari sa ama nyo? Wala pa po kaming balita eh. Pinapasa Diyos na lang po namin kung ano man po yung nangyari kay tatay. Sa totoo lang mga iho, isa ako sa mga nakakita sa bangkay ng ama nyo. Maraming haka-haka sa totoong salarin sa pagkamatay ng ama nyo. Isa na ako ron na may sariling paniniwala. Ano pong ibig nyo sabihin, Mang Hermie? Para kasi hindi taong may gawa na sa ama nyo. Para bagang gawa ng isang mabangis na hayop. Wala naman pong mabangis na hayop ang naninirahan sa lugar natin. Yun na nga eh. Kaya naisip ko na baka aswang ang may gawa nun sa ama nyo. Aswang po? Hindi naman po totoo ang mga yun. Oo nga naman Mang Hermie. Panakot lang yun ng mga matatanda eh. Tsaka wala pa naman po nakakapagpatunay kung totoo ba ang mga nilalang na yun. Pero ako'y naniniwala na totoo sila. Minsan na kasi ako nakakita ng aswang noon. Kaya ako nasabi na maaaring aswang pumatay sa inyong ama. Talaga po? Oo, iyo. Minsan ikukwento ko sa inyong karanasan kong yon. Sa ngayon, ayusin nyo na muna ang mga sarili nyo. Titignan ko lang si Mama Aurora kung gising na. Sabay namang tumango ang magkapatid. Iniwan muna sila roon ni Mang Hermie. Si Jeff naman ay inabala ang sarili sa pagtingin sa mga nagagandahang iba't ibang halaman sa paligid. Si Jay naman ay nahulog sa malalim na pag-iisip dahil sa mga sinabi ni Mang Hermie. Nang mapansin ni Jeff ang pagkatulala ng kakambal, bahagya niya itong tinapik sa balikat. Ayos ka lang ba? Iniisip ko kasi yung mga sinabi ni Mang Hermie. Asus, yun lang ba? Kalimutan mo na yung mga sinabi niya. Wala naman siyang katunayan sa mga sinasabi niya eh. Baka nga gawa-gawa lang niya yun na may nakita siyang aswang. Paano nga kung... Mamaya lang tayo mag-usap. Parating na ulit si Mang Hermie at kasama na ata yung amo. Sinundan naman ni Jay ang tinignan ng kakambal. Palapit sa kanila ang isang babae na nakasuot ng puting long sleeves at paldang itim. Nakapuso din ang buhok nito at may suot na salamin. Wala man lang kangiti-ngiti ito sa labi. Habang palapit, pakunot naman ang pakunot ang noo nito. Hanggang makalapit, tinignan sila nito mula ulo hanggang paa. Si Mang Hermie naman ay nanatiling nakatayo sa likuran ng babae. Kung ganon kambal kayo, ang sabi lang kasi ni Hermie, magkapatid ang nandito. Ang totoo niyan isa lang talaga ang kailangan kong kasambahay. Ma'am, mawalang galang na po. Hindi po kasi pwedeng isa lang ang makapasok sa amin sa trabaho. Nangako po kasi kami sa isa't isa na lagi kami magkasama. Kung isa lang po ang kailangan nyo, salamat na lang po. Aalis na lang po kami. Teka lang, wag mo muna akong pangunahan. Wala pa ako nagiging pasya. Alam ko ang mga kambal, hindi talaga napaghihiwalay. Kahit hanggang kamatayan. Bueno, dahil kambal kayo at ayaw niyo maghiwalay, tatanggapin ko kayo pansamantala. Tsaka na ako magdedesisyon kung hahayaan ko kayong magtagal dito. Kailangan ko muna kasing maobserbahan ang trabaho nyo.
At saka kailangan ko rin itong ipaalam sa pamilyang pagsisilbihan nyo. Talaga po, ma'am. Naku, maraming salamat po. Pagbubutihin po namin ang trabaho namin dito. Dapat nyo lang pagbutihin. Dahil kapag may nakita akong maliit na pagkakamali, palalayasin ko kayo agad dito. Maliwanag naman siguro. Tsaka mahigpit ang magiging amo ninyo. Kaya kailangan makapasa din kayo sa kanila. Pagbubutihin po namin para hindi kami mapahiya sa inyo. O ikaw, bakit hindi ka yata nagsasalita dyan? Ay, nasabi na po ng kakambal ko ang lahat. Pero nagpapasalamat din po ako sa inyo. Huwag po kayo mag-alala. Pagtatrabaho po kami mabuti sa inyo. Mabuti naman kung ganon. Teka lang, nabanggit na sa akin ni Hermie ang mga pangalan ninyo. Pero meron ba kayong palatandaan? Para hindi ako malito? Meron po. Si Jeff po, may nunal sa ilalim ng ilong niya. Samantalang ako po wala. Medyo may kaputian din po siya. Samantalang ako po kayong manggi. Naman ako po sa tatay namin. O siya, si Hermie na ang bahala magpaliwanag sa mga gagawin niyo rito sa bahay. Kung may iba pa kayong mga katanungan, sabihin niyo lang sa kanya. At oo nga pala, sa lahat ng ayaw ko, yung makupad sa trabaho at mahuhuli kong nagpapahinga. Maliwanag ba yon? Sabay namang sumagot ang kambal. Tinitigin muna sila ni Aurora bago sila iniwan. Makahulugan din itong tinignan si Mang Hermie. Nang makalayo ang babae, saka naman sila hinarap ni Mang Hermie. Makinig kayong mabuti sa mga sasabihin ko, ha? Saka tandaan nyo kaagad. Ayaw kasi ni Ma'am Aurora yung paulit-ulit ang pagtuturo. Ano po ba ang gawain sa bahay na ito? Kailangan 4:00 pa lang gising na kayo. Unahin nyo muna ang paglilinis ng sala at kusina. Basta buong bahay. Pero naman tayong kusinera, kaya hindi kayo magluluto. Pagkatapos sa labas naman ng bahay. Napansin nyo naman siguro na napakalaki ng bahay na ito. Bali may 10 sila dito na kailangang malinis lagi. Medyo may kabigatan din ang gawaing bahay. Kaya nga hanap nila lalaking kasambahay. Si Ma'am Aurora lang po bang nakatira dito? Siya ang mayordoma sa bahay na ito. Tuwing Biyernes ng gabi, umuwi ang buong mag-anak. Lunes naman ang umaga sila lumuluwas. Paalala lang mga iho, kapag nandito ang pamilya Santiago, iwasan nyo makagawa ng kapalpakan. May pagkasalbahay kasi ang mga ugali nila. Pero kung gusto nyo talaga ng trabaho, pagtiyagaan nyo lang yung ugali nila. Tumangulang ang kambal sa mga sinabi ni Mang Hermie. Pagkatapos silang tanungin kung mayroon pa silang katanungan. Sinamahan naman sila dito sa kanilang mga silid sa likod ng bahay na yon. Magkatabi lang ang silid na naroon. Nakaasya lang ang higaan. Inayos lamang nila ang mga dalang gamit bago sinimulan ang trabaho. Si Jay ay sa mga kwarto sa itaas naglinis, samantalang si Jeff naman ay sa unang palapag. Nakilala na rin nila ang kusinera. Matipid itong ngumiti sa kanila. Nasa 30 anyos na ang babae at may katabaan rin. Sa bawat silid na pinapasok ni Jay, labis ang kanyang pagkamangha sa mga gamit na naroon. Lahat kasi ay kayamanan ng may tuturing. Maingat niyang pinupunasan ang mga gamit at saka maingat na ibinabalik sa lalagyan nito. May mga silid din na puro antigo ang mga kasangkapan. Nang sumapit ang tanghalian, tumigil muna sila sa paglilinis. Pinatawag na kasi sila para mananghalian. Magkakaharap silang 4. Silang kambal, si Mang Hermie at Aling Loida. Si Ma'am Aurora ay hindi nila kasabay sa pagkain. Akala ko madali lang maglinis, hindi pala. Ang dami ko pang kailangan linisin sa taas. Kapag natapos ako, tutulungan kita para mabilis. Salamat. Sa atin, ikaw maliksing kumilos. Medyo naninibago pa ako, pero kaya ko naman ang trabaho. Bilisan niyong kumain. Pahinga lang kasi natin ay pagkain. Bawal din na mabagal. Inoorasan din kasi tayo ni Ma'am Aurora. Ganun po ba? Ang higpit po pala niya. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Basta kapag ganitong oras ng pagkain, damihan niyo ng kumain. Minsan kasi kapag nandito ang mag-anak, kahit oras na ng pagkain, hanggat wala silang inuutos, hindi pa tayo pwedeng kumain. May tanong lang ako, Mang Hermie. Sa kwento niyo sa pamilyang nakabili ng bahay na to masama talaga ugali nila.
Bakit po nagtitiis pa kayo rito? Ayos naman kasi ang pasahod nila eh. At saka, dalawa na kasi ang nagkukuloy sa mga anak ko. Mabuti nga tinanggap nila ako dito kahit matanda na ako eh. Si Ma'am Aurora ang tumanggap sa akin dito. Sinubukan niya muna ako kung talagang marunong ako sa paghahalaman. Eh nakapasa naman ako. Ayaw nga sana ng pamilya ng amo natin dahil gusto nila bata. Pero mabuti na lang eh, nakinig sila kay Ma'am Aurora. Pagbubutihin po namin yung trabaho namin dito para hindi kami mapalis. Alam niyo naman po na wala kaming tinapos. Kaya hirap din po kami makahanap ng matinong trabaho. Tama yan. Tsaka pwede naman kayo magbalik eskwela kung gugustuhin niyo eh. Mga bata pa naman kayo. Eh mag-ipon lang muna kayo. Naisip ko nga po yan kanina habang naglilinis ako sa taas. Ayoko pong habang buhay na lang na manilbihan. Wala namang masamang mangarap. Nasa pagpupursige niyo yan. Mga sarili niyo lang naman ang binubuhay niyo eh. Kaya tingin ko eh, kaya niyong abutin ang mga pangarap niyo nang walang ahadlang. Sa kwentuhan ng tatlo, panakanakang sumasali si Aling Loida. Minsan, nagbibigay rin siya ng sariling opinyon. Nang makatapos sa pananghalian, kanya-kanya na silang balik sa kanilang pwesto at trabaho. Patang-pata ang katawan ng kambal ng gabing magpapahinga na sila. Wala na sana silang balak maghapunan, pero pinilit lang sila ni Mang Hermi. Sa hapunan, silang tatlo lang ang magkakasabay. Napag-alaman nilang uwian pala si Aling Loida. Sa inuuko pa nilang silid, pareho na silang nakahiga, pero mga mulat pa rin ang mga mata. Bakit hindi ka pa natutulog? Akala ko ba pagod ka? Pagod nga ako, pero hindi pa ako makaramdam ng antok eh. Kailangan natin magpahinga ng maaga. Biyernes bukas, darating na mga amo natin. Oo nga pala no. Ngayon pala kinakabahan na ako. Ano kaya magiging reaksyon nila kapag nakita nila tayo? Malalaman natin bukas. Lalo ka na. Sanay ka pa naman na tanghaling nang bumangon. Gisingin mo ako ha. Huwag mo akong iiwan dito. Oo naman. Sige na, matulog ka na. Tumalikod na sa kanya si Jeff. Maya-maya lang, mahimbing na ang tulog ng dalawa. Muli, dinalaw sila ng isang panaginip. Nang magising sila, hindi na nila maalala ang pangyayari. Bakit may mga galos ako sa katawan? Baka nakuha mo nung naglilinis ka. Hindi mo lang namalayan. Baka nga. Marami rin kasi akong binuhot kahapon eh. Mabuti pang lumabas na tayo. Ilang minuto na lang, 4:00 na. Gising na rin kaya si Mang Hermi? Oo. Kanino ko pa siya nadidinig sa kabilang silid eh. Ha? Lakas naman ang pandinig mo ngayon ha. Tahimik ba kasi? Kaya lahat ng kalos ko sa paligid nadidinig ko. Kaya ayusin mo lang sarili mo. Sumunod na nga si Jay. Ang kakambal ay kanina pa nakapag-ayos dahil nauna na itong magising. Paglabas ng kanilang silid, dumiretso kagad sila sa may kusina. Naabutan nila roon si Mang Hermi. Binati ito ng kambal ng magandang umaga na bumati rin naman sa kanila pabalik. Mabuti naman at maaga kayo nagising ngayon. Kumusta naman ang naging tulog nyo? Hindi ba kayo namahay? Hindi naman po. Itong si Jay. Nahirapan pong makatulog kagabi dahil sa pagod. Pero kalaunan nakatulog din po kami ng mahimbing. Mabuti naman kung ganon. Magkape na kayong dalawa. Dito pala tinapay lang ang almusal. Mamayang tanghali pa tayo makakakain ng kanin. Mamaya pa rin kasi darating si Lloyd Okay lang po. Sa bahay nga po namin minsan wala pa kaming almusal Buti nga po dito may tinapay at kape. Alam niyo mga iho, hindi lingid sa akin na sinasaktan kayo ng ama nyo nung nabubuhay pa siya. Lagi rin niyang sinasabi sa mga tao na kayo ang may kasalanan sa pagkamatay ng nanay nyo. Kaya ako'y naaawa sa kalagayan nyo. Dangal nga lang wala rin akong magawa. Katulad ng iba nyong kapitbahay. Nasanay na po kami ganun si tatay. Bugbog na po ang katawan namin sa kanya. Busog din po kami sa mura at masasakit na salita niya. Imbis na mabuting pangaral. Gaya ng nabanggit ko sa inyo, pag-igihan yung trabaho nyo rito. Kapag nakaipo kayo, pwede kayo magbalik eskwela. Apo, tatandaan po namin yan. O siya, bilisan na natin mag-almusal para makapag-umpisa na tayo ng trabaho. Kailangan matapos na natin ang lahat ng gawain bago pa dumating ang pamilya Santiago. Tumalima naman ang kambal. Binilisan na nila ang paghigop ng kape at pagkain ng tinapay. Dahil madilim pa sa labas ng bahay,
Sa loob muna gumawa si Mang Hermi, katulong nila. Ultimo mga kisame at dingding ng bahay ay kailangan nilang punasan. Lahat ng sulok ng bahay, kailangan walang alikabok o agyo na makikita si Aurora. Dahil kung hindi, pauulit niya yun sa amin. Nang magliwanag naman, ang malaking swimming pool naman sa likod ng bahay ang nilinis ng kambal. Palapit na magtanghalian, pero hindi pa rin dumarating si Aling Loida. Nang magkaroon ng pagkakataon, nilapitan nila si Mang Hermi sa gilid ng bahay, kung saan nagtitrim ito ng mga halaman. Bakit po kaya wala pa si Aling Loida? Hindi ako sigurado pero sa tingin ko hindi na yung babalik pa. Bakit naman po? Baka natakot dahil darating ang amo natin. Sobra po bang lupit ang mga amo natin? Ang totoo niyan nananakit sila minsan. Kaya ang may papayo ko sa inyo, iwasan nyo sila kapag nandito sila. Ibig kong sabihin, lumapit lamang kayo kapag tinawag kayo. Basta kung nasaan sila, wag muna kayong gagawa doon. Kapag ganyan po sila, talagang lalayasan sila ng mga kasambahay nila. Ganyan talaga ang ibang mapipera. Nakakalimutan nila maging makatao sa kapwa nila. Buti po nakatagal kayo dito. Kailangan alang-alang sa mga anak ko. Ang totoo niyan, wala silang alam sa tunay na kalagayan ko rito. Ayokong ipaalam sa kanila para hindi sila mag-alala. Mabilis lang naman ang panahon. Pasasaan ba't makakatapos din sila sa pag-aaral nila? Yun lang kasi tanging may papamana ko sa kanila. Napakabuti niyo pong ama. Sana ganyan din po si tatay nung nabubuhay pa. Ang mabuti pa bumalik na tayo sa pwesto natin. Baka makita pa tayo ni Mama Aurora na nagkukwentuhan. Pati si Mang Hermi madamay pa. Ang mabuti pa sa basement naman ng bahay kayo maglinis. Hindi nyo pa yata yung napupuntahan Hindi pa nga po. Sige po, doon po muna kami maglilinis. Mamaya na lang po ulit. Tinungo nga ng magkapatid ang basement. Nang buksan nila ang ilaw, tumambad sa kanilang napakaraming kalat at alikabok. Parang taon na rin nang may maglinis doon. Naalala nila bigla na kailan nga lang pala nabili ang bahay na yon. Inumpisahan na nilang linisin ang lugar na yon. Inilagay na rin nila sa garbage bag ang mga gamit na sa tingin nila hindi na kailangan. Dahil walang bintana, tagaktak na ang pawis na magkapatid. Bilisan na natin. Para akong kakapusin ang hininga rito. Tsaka, nagugutom na rin ako. Iniisip ko nga kung paano tayo kakain Wala naman si Aling Loida. Oo nga pala Paano nga kaya yun? Kung mabuti pa bilisan na natin dito para makalabas na tayo. Nang makatapos sila roon, pinatay na nila ang ilaw at saka isinara ang pinto. Si Jay na lang ang naglabas ng mga basurang naipon nila sa basement. Pabalik na sana siya sa loob. Nang matanaw sa kabilang kalye ang isang matandang babae na may benong itim. Nakatingin ito sa kanya. Parang pamilyar ang mukha nito. Pero hindi lamang niya maalala kung saan niya ito nakita. Isang busina ang nagpabalik kay Jay sa kasalukuyan. Umahangos namang lumapit si Mang Hermi sa gate at binuksan yon. Tumulong na rin si Jay sa pagbubukas ng gate. Tumungo pa si Mang Hermi nang dumaan ang magarang sasakyan sa harapan nila. Hinaya rin ni Jay ang matandang lalaki. Pagkatapos doon, isinira na nila ang gate. Sila ang mga amo natin. Humanda ka kasi sigurado ipapatawag tayo ni Sir Juanito. Kinakabahan po ako. Pero sana po maging maayos naman ang pakikiharap nila sa amin ni Jeff. Huwag ka magpapalata ng kabado ka. Lalo ka nilang sisindakin oras na makita lang natatakot ka. Tinapik-tapik pa ni Mang Hermi ang balikat ni Jay bago sabay na silang naglakad pabalik ng bahay. Nawala na rin sa isip ng binata ang nakitang matandang babae kanina. Inabala na lang ulit ng kambal ang mga sarili sa mga gawaing bahay. Hindi pa kasi sila pinapatawag. Napag-alaman din nila na si Aurora muna ang namahala sa pagluluto dahil tuluyan nang hindi nagpakita si Aling Loida. Bandang 3:00 ng hapon nang ipatawag sila. Ang buong pamilya ni Juanito ay nasa sala. Nakaupo ang asawa niya sa pang-isahang upuan habang nakatingin sa kanila.
Ang tatlong anak naman ng mga ito ay magkakatabing nakaupo sa mahabang sofa. May mga pilyong ngiting nakaguhit sa labi ng mga ito. Tansya ng kambal, ang lalaking anak ay matanda lamang ng ilang taon sa kanila. Samantalang ang dalawang babae ay marahil hindi nalalayo ang edad sa kanila. Nakatayo sila ng tuwid sa harapan ng amo nilang lalaki habang mataman ang titig sa kanila. Kambal palang tinanggap mong kasambahay, Aurora. Okay naman bang trabaho nila dito? Kahapon lang po sila nag-umpisa, sir. Sa obserbasyon ko po maayos naman sila magtrabaho. Mabuti naman kung ganon. Dahil sa lahat ng ayaw ko, yung tatamad-tamad at sinasayang lang ang pinapasahod ko. Bakit nga wala pa pala si Loida? Sir, hindi na po siya bumalik ngayong araw. Wala naman po siyang sinabi kahapon. Ano ba yung mga kinukuha mong mga kasambahay? Mga walang kwenta. Pasensya na po, sir. Maghahanap na lang po ulit ako. Hindi na kailangan. Hindi naman kami laging nandito Ang importante lang, laging malinis itong buong bahay. Kayong gambal. Hindi ko na kayo tatawagin sa mga pangalan ninyo. Para naman kayong pinagbiyak na bunga Kambal na lamang itatawag ko sa inyo. Sabay na sumagot ang kambal. Marami pang sinabi ang kanilang amo. Puro opo naman ang naging tugon nilang lahat. Pagkatapos, bumalik na sila sa kanilang trabaho. Nang gabi na, patungo sana sa kusina si Jeff nang mapadaan sa opisina ng kanilang amo. Nakaawang iyon, kaya kitang-kita niya kung paano murahin at itulak si Aurora. Galit na galit ang kanilang amo rito. Ang babae naman ay nanginginig sa takot habang nakayuko lamang. Umalis na lamang siya bago pamamalaya ng mga ito na naroon siya. Gabi, nagpapahinga na ang kambal sa kanilang silid. Nang sunod-sunod na may kumatok sa kanilang pintuan, si Jeff ang tumayo para buksan yun. Si Mang Hermie ang napagbuksan niya. Napansin kagad ng binata ang labis na pag-aalala sa mukha nito. May problema po ba, Mang Hermie? Kani-kanina lang nanggaling dito yung anak ko para kunin yung sahod ko. Meron siyang ikinuwento. May natagpo na naman daw bangkay dito sa lugar natin. Kapareho daw ng pagkamatay ng ama nyo. Mabuti pa ho pumasok na muna kayo. Mukhang mahaba-haba magiging kwentuhan natin. Napansin pa ng kambal ang pangangatal ng matandang lalaki habang umuupo sa gilid ng kanilang higaan. Tumaas baba rin ang dibdib nito. Alam na daw po ba kung sinong salarin? Hindi pa. Pero hindi mawala ang takot sa dibdib ko para sa mga mahal ko sa buhay. Bigla tuloy sumagi sa isip ko yung nakaraan. Yung aswang na naman po ba? Hindi po yung totoo. Alisin niyo na po sa isipan niyo na aswang ang may gawa ng pagkamatay ng ama namin at doon sa bagong biktima. Iba kasi ang kutob ko Pero sana nga, mali ako ng hinala. Lagi pa namang gabi kung umuwi ang dalawa kong anak na galing sa eskwelahan nila. Kung lagi niyo pong iniisip na totoo ang mga aswang, tinatakot niyo lang po ang sarili niyo. Kayo rin po bumabagabag sa sarili niyo Baka mamaya hindi pa kayo makapagtrabaho ng maayos niyan. Tama ka nga, iho. Hindi ko lang kasi talaga maiwasan na mag-alala Binilinan ko na nga lang yung anak ko kanina Napaalalahanan ng mga kapatid na huwag nang lalabas ang bahay tuwing gabi. Mang Hermie, matanong ko lang pala, hanggang kailan po dito yung mga amo natin? Isa pa nga isa inaalala ko Magtatagal daw sila ng 1 linggo rito. Kaya kayo, maging maingat kayo sa mga kilos nyo para hindi nyo anihin ang galit nila. Nakita ko nga po kanina kung paano murahin ni Sir Juanito si Ma'am Aurora. Ano kaya ang kinagalit niya? Kahit naman kasi simpleng pagkakamali lang patinding magalit si Sir. Ilang beses ko na yung naranasan sa kanya. Gusto na rin niya sana akong tanggalin noon. Pero nakiusap lang ako. Lahat lululukin ko basta wag lang ako matanggal sa trabaho. Ang swerte naman po ng mga anak niyo sa inyo. Sana po balang araw suklian nila yung sakripisyo niyo sa kanila. Mababait yung mga anak ko. Sabi ko nga sa dalawa wala akong may papamana na kahit na ano. Wala rin akong hinihinging kapalit kung sakali. Ang isang hiling ko lang, kung sakali na hindi na ako makapagtrabaho pa,
tulungan nila yung mas nakakabata nilang kapatid. Maghilaan sila pataas para lahat sila yung masenso. Napakaganda po ng pangaral niyo sa kanila. Nakakaingit sila sa pagkakaroon ng tatay na katulad niyo. Alam ko na malaki ang pagkukulang sa inyo ng ama nyo. Kaya kung sakali man na kayo naman ay magkapamilya, huwag nyo ipaparala sa magiging anak nyo ang naranasan nyo sa tatay nyo. Ako po wala nang balak na magkaroon ng pamilya. Ewan ko lang po dito kay Jay. Hindi ko pa yun naiisip. Marami pa akong plano sa buhay. Tuparin nyo muna mga pangarap nyo sa buhay bago nyo isipin ang paglagay sa tahimik. Asya, mayo ko na kayo. Naabala ko pang pamamahinga nyo. Bukas na lang ulit tayo magkwentuhan. Yun lang naman ang sinadya ko Nang tumayo na si Mang Herbie, si Jay naman ang tumayo at inihatid pa sa may pintuan ng matandang lalaki. Nang maisara yun at humarap na sa kakambal, nakahiga na ito at nakapikit. Hindi ka man lang ba naapektuhan sa sinabi ni Mang Hermie? Bakit naman ako maapektuhan? Alam mong ibig kong sabihin. Pwede ba? Matulog na lang tayo. Bukas kailangan pa natin gumising na maaga. Gusto ko na umalis dito. Kailangan natin ng trabaho. Ba't ka aalis? Hindi pa ba halata ang dahilan ko? Demonyo ang amo natin. Parang si tatay. Basta gawin lang natin ang trabaho natin dito. Kapag pinagalitan tayo, huwag na lang natin pansinin. Tsaka sabi naman ni Mang Hermie, iwasan na lang natin sila para hindi tayo mapansin. Madaling sabihin yan, pero mahirap magtimpi. Pigilan mo yung sarili mo. Lagi mong italim sa isip mo na amo natin sila. Hindi naman umimik si Jeff. Tumalikod na lamang siya sa kapatid para matapos na ang kanilang pag-uusap. Si Jay naman ay naiiling na lamang na humiga na rin sa tabi nito. Kinabukasan, maaga na namang gumising ang kambal. Sakto lang napalabas naman si Mang Hermie sa silid nito. Gumiti pa sa kanila ang may edad ng lalaki at binati naman nila ito. Sabay na rin silang nagtungo sa kusina para magkape. Si Mang Hermie na rin ang gumagawa sa kusina bago nito simulan ang gawain sa hardin. Mabuti po marunong kayo sa kusina. Oo naman. Simula na mabiyudo ko na maaga Ako na ang gumagawa ng mga dating ginagawa ng asawa ko. Pati nga paglalaba ako na rin ang gumagawa. Dahil maliit pa ang mga anak namin noon. Tapos na po ako magkape. Umpisa ko na po maglinis para matapos kagad. Nasundan pa ng dalawa ang papatalikod na binata. Hindi rin napigilan ni Mang Hermie ang magkomento tungkol dito. Kahit para kayong pinagbiyak na bunga, mapapansin pa rin na meron kayong pagkakaiba Lalo na sa kilos at pag-uugali. Si Jeff po ang unang nilabas ni nanay noon. Pero ayaw niya pong magpatawag ng kuya. Minuto lang daw po kasi pagitan namin Siya rin po yung mas seryoso sa aming dalawa. Madali rin po siya magtampo. Halata naman Ikaw kasi palangiti ka kahit hirap sa buhay. Oo nga pala, matanong ko lang. Wala na ba kayong alam kung may iba pang kamag-anak ng nanay niyo? Wala po nababanggit si tatay na nabubuhay pa siya. Bakit niyo po naitanong? Bigla ko lang naisip. Baka kako may alam ko yung kamag-anak ng nanay niyo. Kasi tatay niyo uli lang lubos na yan Wala rin siyang kapatid. Ayos lang naman po kung wala na kaming kamag-anak. Sanay na naman po kaming dalawa lang ni Jeff na magkaramay. Sa bagay, pero yung mga paalala ko, isipin niyo rin ang kinabukasan niyo. Wala namang masama kung mangangarap kayo. Hindi pa naman huli ang lahat. Lagi ko nga pong iniisip yung mga sinasabi niyo Pero si Jeff po parang kontento na kung ano po yung kalagayan namin ngayon. Di ikaw na lang ang tumupad sa mga pangarap mo. Malay mo, kapag nakita niya ang malaking pagbabago sa iyo, gayahin ka na rin niya. Gumiti lamang si Jay sa may edad ng lalaki. Baya-baya, nagpaalam na rin siyang maglilinis na muna sa likurang bahagi ng bahay. Naging abala ang maghapon na yon sa kambal. Halos hindi na nga sila magpangita. Hapon na doon nang ipatawag sila ng kanilang amo. Labis ang gulat nila sa sinabi nito. Si Jay ang nagkalakas loob na salungatin ang gustong mangyari ng amo. Samantalang tahimik lamang si Jeff. Sir, hindi po kami pwede maghiwalay ng kakambal ko. Bakit naman hindi pwede? Magkadikit ba mga puso niyo? Para hindi kayo pwede maghiwalayan? Hindi naman po sa ganun. Kaya lang po pareho po kami nag-apply ng trabaho dito.
Isa na nga ang kailangan namin. Total lang kasi si Aurora para tanggapin kayong pareho. Hindi ko kailangan ng dalawang kasambay sa bahay ko, kundi isa lamang. Kaya kailangan kong tanggalin ang isa sa inyo. Sir, maawa na po kayo. Huwag niyo po kaming paghiwalayin. Gagawin po namin lahat para huwag niyo pong tanggalin ang isa sa amin. Hindi ka ba makaintindi ha? Isa nga lang ang kailangan kong kasambahay. Wala akong pambayad sa isa sa inyo. Kaya nga kailangan tanggalin ko ang isa sa inyo. Sir, kahit maghati na lang po kami sa isang sahod, basta huwag niyo lang pong tanggalin ang isa sa amin. Maawa na po kayo. Kailangan po namin ng trabaho Pero gusto rin po namin na magkasama. Sige, paig ako sa isang sahod lang ang matatanggap nyo. Ibang klase talaga kayong kambal. Di ba rin ang walang sahod ang isa sa inyo, basta magkasama pa rin. Maraming salamat po, sir. Maraming pong salamat sa inyo. Nang makatalikod ng kanilang amo, noon lamang nagsalita si Jeff. Kuyum din ang mga kamao nito at masamang tinitigan ang papalayong amo. Halatang gusto lang tayong lamangan sa sahod. Sana hindi ka pumayag. Gusto mo ba maghiwalay tayo? Isa sa atin ang tatanggalin niya. Di para nating layasan kaysa magtrabaho tayo sa ganyang klaseng amo. Alam mo, mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Wala kang gustong tumanggap sa atin kasi wala nga tayong tinapos. Pasalamat na nga lang tayo dahil tinanggap nila tayo. Huwag lang siyang tutulad kay tatay. Sinasabi ko sa'yo, hindi ko yung palalampasin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Iwasan mo pumasok sa kahit anong problema. May impluensya silang tao. Baka kung anong gawin nila sa atin. Hindi sumagot ang kakambal sa sinabi niyang iyon. Hindi tuloy maiwasan ang binata na kabahan habang nakatingin sa kakambal. Nababasa niya kasi sa aura nito ang galit. Tila ang kalupitan na dinanas nila sa kamay ng ama ay nakikita nito sa kanilang amo. Habang tahimik ang buong gabi, parehong nagising ang magkapatid. Parehong naliligo sa sariling pawis. Nanginginig din ang kanilang buong katawan. Parehong nanlilisik ang mapupula nilang mga mata. Ilang sandali lamang, lumabas sila ng kanilang silid. Nang mga oras na yon, nagising din si Mang Hermi. Maalinsangan ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Kakaiba rin ang kaba niya sa dibdib. Tila ba mayroon na namang mangyayari na masama ng mga oras na yon. Hanggang sumapit ang umaga, hindi na nakatulog ang lalaki. Naabutan niyang nasa kusina na ang kambal. Aba, nauna pa kayo sa akin rito Hindi na po kasi kami nakatulog, kaya pumunta na lang po kami dito. Ganun ba? Ako nga rin Nagising ako ng alanganing oras. Hindi na rin ako nakatulog. Ikaw Jeff, mukhang pagod na pagod ka. Parang namumutla ka ata. Kulang lang po ako sa tulog, kaya parang matamlay ako. Huwag niyo na lang po akong pasinin. Meron po kasi pinapatapos sa akin ng mga damo sa likod nitong bahay. Umango na lamang si Mang Hermi sa kanya. Napasulya pa sa kape na hindi nito nagalaw. Natigilan siya bigla na makita ang refleksyon ni Jay sa tasa. Bigla niyang binawi ang tingin doon at napasulyap sa mukha ng binata. Bakit po? Ba't ganyan ang itsura niyo? Para kayo nakakita ng multo Wala to. Katulad nyo, ulang din ako sa tulog kaya ako ganito. Ang mabuti pa magluluto na ako ng almusal ng mga amo natin. Maaga raw luluwas ang magkakapatid Hindi raw matagalan ang buhay dito sa probinsya. Sina Sir Juanito at asawa lang niya maiiwan dito. Mamaya tulungan mo ako sa pag-aayos at pagsisilbi sa kanila Opo. Tawagin niyo lang po ako pag kailangan niyo na tulong ko. May gagawin lang po ako sa labas. Bandang 6:00 nang tawagin siya ni Mang Hermi. Anumang sandali raw, lalabas na ang kanilang amo sa kanilang kwarto. Tinulungan niya ito sa pag-aasikaso sa lamesa. Ilang sandali pa, dumulog na sa hapagkainan ng 3 magkakapatid at ang ama nila. Ang kanilang ina, sa pagkakarinig niya sa usapan ng mga ito, ay tulog pa. Habang kumakain ng mag-aama, nasa tabi lamang si Jay habang hawak ang pitsil ng tubig. Hinihintay kung kailan sesenya sa mga ito para hingin ang kanyang serbisyo. Matapos ang almusal ng mga ito, umalis na rin ang 3 magkakapatid. Tinulungan naman ni Jay si Mang Hermi sa pagliligpit ng kusina. Napadda silang pareho
nang marinig ang galit na tinig ng kanilang amo. Agad silang lumabas ng bahay. Sa hardin naroon si Jeff habang paulit-ulit na pinapalo ng baston ng kanilang amo. Tama na po, sir. Maawa po kayo sa kakambal ko. Hindi ko kayo pinapasahuran para maging tawa sa pamamahay ko. Ano po bang ginawa ng kambal ko? Anong ginawa niya, ha? Nahuli ko nagpapahinga. Dapat talaga tinanggal ko na isa sa inyo eh. Patawarin niyo na po siya, sir. Masama lang po kasi ang pakiramdam niya eh. Kaya po siguro nahuli niyo siya nagpapahinga saglit. Pero masipag po ang kambal ko. Ngayon lang naman po ito nangyari. Hindi yun ang dahilan para maging tamad siya. Ayoko nang maulit to. Dahil kung hindi, pareho ko kayong tatanggalin. Maliwanag ba? Opo, maliwanag po, sir. Hindi na po maulit ang nangyari. Tinapunan pa sila ng matalim na tingin bago tumalikod. Si Mang Hermie naman, noon lamang nagkalakas loob na lumapit sa kanila. Ayos ka lang ba, Jeff? Oo, wala lang to. Ano ba kasi nangyari? Masama ba talaga ang pakiramdam mo? Ang mabuti pa magpahinga ka muna sa silidyo. Masama nga po, pero kaya ko naman po magtrabaho. Tapos ko na rin po yung gawain ko. Nagpahinga lang po ako sandali. Doon po ako nahuli ng amo natin. Wala pa nga po atang 1 minuto ako nakakaupo eh. Nagpapaliwanag po ako pero pinagpapalo niya na ako ng baston. Ganun talaga ang amo natin. Maski ako nakaranas na rin ng kamay na bakal sa kanilang mag-asawa. Sa susunod, iwasan mo na lang magkasalubong kayo ng landas ng amo natin. Lagi ka na niya kasing pag-iinitan. Mabuti pa, sasalid ka na muna. Ako nang bahala sa mga trabaho mo rito. Tingin ko kasi, hindi maganda lagay mo eh. Ang mabuti pa ihatid mo na ang kakambal mo sa inyong silid. Inalalayan na ni Jay ang kambal sa paglalakad. Si Mang Hermie naman ay nakasunod ang tingin sa kanila. Kanina, habang nakikiusap si Jay sa kanilang amo at siya naman ay pinapanood ang nangyayari, hindi niya tiyak pero parang nakita niya ang pamumula ng mga mata ni Jeff. Naghatid yun ng kakaibang kilabot sa kanya. Iwinaksi na muna niya ang nakita at bumalik na sa ginagawa. Nang gabing yun, kumatok si Jay sa pinto ni Mang Hermie. Humihingi sa kanya ng tulong ang binata dahil lalo umanong lumala ang sakit na kakambal. Ano ba kasi ang nangyari? Mataas ba ang lagnat ng kakambal mo? Oho, baka po dahil sa impeksyon sa sugat. Sugat? Paano magkakaroon ng sugat ang kapatid mo? Saka ko na lang po ipapaliwanag sa inyo. Tulungan niyo po muna ako sa kakambal ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko eh. Nang suriin ni Mang Hermie ang kalagayan ng kakambal niya, noon niya nakita ang malaking hiwa ng sugat nito sa may likurang bahagi. Nangingitim na rin yun. Nag-aalala siyang tumingin sa mukha ni Jay. Hindi ko alam kung paano gagamutin ang kapatid mo, iyo. Ang mabuti pa dalhin na natin siya sa manggagamot na si Kaigme. Paano po tayo makakalabas ng gate? Baka po mahuli tayo ng amo natin. Huwag niyo kong dalhin sa manggagamot na yun. Pakiusap. Dito lang ako. Teka, may mga halamang gamot sa likod nitong bahay. Kukuha ako para maitapal natin sa sugat mo. Kaya lang kailangan pa rin natin na madala ka sa ospital o di ka sa manggagamot. Mabilis na lumabas ng silid nila si Mang Hermie dala ang flashlight. Makaraan ng ilang minuto, bumalik ito na may dala ng iba't ibang halamang gamot. Tumulong na rin si Jay. Nagpakulo siya ng dahon ng bayabas at yun ang kanyang pinanglangga sa sugat ng kakambal. Nang matapos, parehong tagaktak ang pawis nila. Mahimbing na rin ang tulog ng kakambal. Maraming salamat po sa inyo, Mang Hermie. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala yun, iho. Ngayon, sabihin mo nga kung paano nagkasugat ang kakambal mo. Kasi po, aksidente po kasing nataga ko si Jeff. Ha? Totoo ba yan? Pinaglaro niyo ba ang mga gamit sa kusina? Opo. Ginamit po namin minsan nung naglinis kami sa labas. Sa susunod, mag-iingat na kayo. Baka mamaya mas malala pa dyan ang mangyari. Opo. Hindi na po namin pakikilaman ang mga itak sa kusina. Magpapahinga na muna ako sa kabilang silid. Katukin mo na lang ako kapag may kailangan ka. Sikapin mo rin matulog.
Kailangan mo rin yon. Nang makabalik sa silid niya si Mang Hermie, napaisip ang lalaki sa rason ng binata. Hindi kasi siya kumbinsido sa sinabi nitong dahilan kung bakit nagkasugat ang kakambal. Pakiwari niya, may mas malalim pang dahilan na pilit lamang nitong pinagtatakpan. Kinabukasan, pinuntahan muna ni Mang Hermie ang kabilang silid. Nakaupo na si Jeff sa higaan nito, pero halata pa rin ang panghihina. Kung hindi mo pa kaya magtrabaho, dumito ka na lang muna. Kami nang bahalang magpaliwanag sa amo natin. Baka po kayo naman na mapagalitan ng amo natin. May sa demonyo pa naman yun. Kung mapapahamak kami dahil sa pagtatakip sa'yo, hayaan mo na. Ganun talaga. Ipagpasa Diyos na lang natin ang mga bagay-bagay. Matapos bilina ni Jay ang kakambal, sumabay na siya kay Mang Hermie sa pagpunta sa kusina. Pareho pa silang kabado habang pinagsisilbihan ang mag-asawa nilang amo ng umagang yun. Inakatigan pa rin talaga sila ng tadhana. Dahil lang araw na yun, maluwas ang mag-asawa dahil meron umanong aayusin ang mga ito sa isa sa mga negosyo nila. Baka raw kinabukasan na ang balik ng mga ito. Nagbili na lamang ang kanilang amo na ayusin nila ang paglilinis ng bahay dahil may gaganapin na malaking okasyon sa bahay na yon sa mga susunod na araw. Nang makalis ang mag-asawa, tsaka lang nakahinga na maluwag ang dalawa. Habang abala sa pagpupunas ng mga kasangkapan sa sala si Jay, lumapit naman si Aurora. Nasaan ang kakambal mo? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Meron po ba kayong papagawa sa kanya? Ako na lang pong gagawa. Siya na lang ang uutusan kong gumawa. Hindi ka pa tapos sa ginagawa mo rito. Okay lang po. Babalikan ko na lang po yung mga ginagawa ko dito pagkatapos ang pinapagawa nyo. Teka nga lang, nasan ba kasi ang kakambal mo? Meron ka bang tinatago? Kasi po kahapon pa po may sakit si Jeff. Maliwala po kayo. Kahit tignan niyo pa po siya sa silid namin. Matama naman siyang tinitigan ni Aurora. Tila binabasa kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sinamahan pa ni Jay ang babae sa silid nila na kakambal. Naabutan naman nilang nakahiga si Jeff. Napabalikwas pa ito ng bangon nang bigla silang pumasok. Dire-diretsyong lumapit sa kanya si Aurora at hinawakan ang kanyang noo. Napapaso namang binawi kagad nito ang kamay. Ang taas nga ng lagnat mo. Anong iniinom mong gamot? Wala pa nga po pero ginamot na po siya ni Mang Hermie kagabi ng mga halamang gamot. Paano siya gagaling kung walang iniinom na gamot? Sumunod ka sa akin. Agad namang sumunod dito ni Jay pagkatapos iwanan ng makahulugang tingin ang kakambal. Binigyan siya ni Aurora ng mga gamot at sinabi rin ito kung ilang beses yun iinumin sa maghapon. Nagbilin din ito na pakainin muna ang kakambal bago pa inumin ng gamot. Laking pasasalamat ni Jay rito. Noon niya napagtanto na mabait naman pala ang babae. Mukha lang itong strikta, pero maging ito ay nakakaranas din ng kalupitan mula sa kanilang amo. Inabot pa ng 3 araw bago umuwi ang kanilang amo. Kaya nang dumating ang mga ito, kahit papano ay magaling na si Jeff. Magagaang lang na trabaho ang ginagawa nito para hindi mabinat. Samantalang si Mang Hermie naman, tuwing gabi, lagi na niyang pinapakiramdaman ang kabilang silid kung nasaan ang kambal. May palagay kasi siyang may lihim siyang matutuklasan sa mga ito. Pagpatak ng hating gabi, nakarinig si Mang Hermie ng mga kaluskos. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa bintana. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata nang makita ang nakakakilabot na tanawin sa labas. Nang dumating ang umaga, tila wala sa sarili si Mang Hermie. Makailang beses tuloy siyang nasigawan ng amo nitong lalaki. Ano bang katakahan niyan, Hermie? Para kang lutang Pasensya na po kay sir, hindi na po mauulit. Hindi na dapat talaga maulit ang mga kapalpakan mo.
Dahil sa susunod, tatanggalin na kita. Mabagal ka lang ang kumilos eh. Puro pakapalpakan ang gagawin mo dito sa bahay ko. Opo, sir. Hindi na po talaga mauulit. Sige na. Balis ka na sa harapan ko. Katuluyan pa masira ang araw ko sa'yo. Mabilis na tumalikod si Mang Hermie. Nagtataka naman na nasundan na lang siya ng tingin ni Jay. Kanina pa niya napapansin ang pagkabalisa ng lalaki. Makailang beses din itong tila natutulala tuwing lalapitan niya. May pagkakataon din na nagigitla pa ito. Nang hapong yun, nagpaalam siya na sasaglit sa labas para bumili ng abono para sa mga alagang halaman. Agad naman siyang pinayagan ng mga amo. Pagkatapos ngang bumili, sumaglit siya sa kanilang bahay. Napag-alaman niya sa mga anak na meron na namang natagpo ang bangkay ng tao. Kapareho di umano yun ng mga naunang katawan. Hindi na niya napigilang ipagtapat sa panganay ang kanyang natuklasan sa bahay ng kanyang pinagtatrabahuhan. Pinayuhan siya nito na umalis na bago pa malagay sa peligro ang buhay niya. Sinabi naman niya na hihintay na lamang niya ang sahod bago umalis. Tutal ilang araw na lang naman yon. Pagdating sa malaking bahay, masinsinang kinausap ni Mang Hermie si Aurora. Ano? Bakit bigla-bigla naman yata? Hindi pa naman po ako alis sa araw na ito. Ihintay ko muna ang sahod ko. Hindi mo na ba kayang kademonyohan ng mga amo natin? Akala ko ba kaya mong tiisin ng lahat alang-alang sa mga anak mo? Oho, kaya kong tiisin ang lahat ng kalupitan ng mga amo natin. Pero hindi ang natuklasan ko sa bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Tsaka ko na ho sasabihin sa inyo. Sa ngayon iwasan niyo munang lumabas sa gabi kahit anong mangyari. Hindi kita maintindihan. Ano ba natuklasan mo sa bahay na to? May nagmumulto ba? Aba, nauna pa ako sa'yo rito. Pero wala naman akong kakaibang napapansin dito. Basta mahirap ipaliwanag. Baka hindi rin po kayo maniwala sa akin. Kahit ano pa yan, kapanipaniwala man o hindi, sabihin mo pa rin sa akin. Akmang magsasalita na sana si Mang Hermie nang mahagip ng mga mata niya ang isa sa kambal. Muling tumikom ang kanyang bibig. Nandito lang po pala kayo, Mang Hermie. May tatanong po sana ako sa inyo. Ha? Ano yun, iho? Itatanong ko lang po kung saan ilalagay yung mga malalaking halaman sa paso na dumating. Huwag ka na muna magbuhat. Kami na lang ang bahala ng kambal mo sa pagbubuhat ng mga mabibigat. Kaya ko naman ho eh. Salamat nga po pala sa tulong nyo. Hindi na ako kailangang dalhin sa manggagamot. Wala yon. Siyempre magkakasama tayo sa bahay na ito eh. Sino ba magtutulungan? Oo nga po. O paano po? Maiwan ko na kayo. Mukhang seryoso ang pinag-uusapan nyo eh. Mamaya na ng pulit. Nang makalayo ang binata, muling nagtanong si Aurora sa lalaki. Sa kanyang pagtataka, lalong bumakas rito ang matinding takot. Tingin pa niya, namutla pa ito. Sagutin mo na ang tinatanong ko. Ano ba yun? Tsaka na ho natin yan pag-usapan. Malakas ang pakiramdam nila. Baka mamaya, kahit may araw pa malagay sa alanganin ng mga buhay natin. Hindi na hinintay ni Mang Hermie na makapagsalita si Aurora. Agad na niya itong iniwan at bumalik sa kanyang ginagawa. Abala ang lahat dahil nalalapit na ang araw ng okasyon. Maraming iniuutos sa kanila ang mga amo. Halos gabi-gabi ring balisa si Mang Hermie. Tuwing nakakarinig ng mga kaluskos, palihim siyang sumisilip sa may bintana. Muli, nasasaksihan niya ang kakilakilabot na tanawing yun. Napansin din ng kambal na hindi na gaano nakikipag-usap sa kanila si Mang Hermie. Bihira na rin itong sumabay sa kanilang pagkain. Napansin ko parang umiiwas sa atin si Mang Hermie. Baka naman alam na niya yung sikreto natin. Nung isang araw, seryoso sila nag-uusap ni Ma'am Aurora. Anong gagawin natin? Baka may makaalam na ng totoo nating pagkatao. Kung gusto mo, siya lang sunod natin eh. Wag! Para naman wala kang utang na loob niyan.
Nakalimutan mo na ba yung kabutihang ginawa niya sa atin? Ikaw naman, hindi ka na mabiro. Siyempre hindi ko gagawin yun, no? O nga pala, nakita ko ulit yung matandang babae na lagi nagpapakita sa akin sa labas ng gate. Kauri natin siya. Sabi niya, malayo siyang kamag-anak ng nanay natin. Gusto niyang sumama na tayo sa kanya. Sasama tayo sa kanya. Pero may kailangan muna akong gawin. Ano naman yun? Imbis na sumagot, ngumiti lamang na makahulugan si Jeff sa kanya. Bigla naman siyang kinabahan sa kakaibang kislap ng mga mata na nababasa niya sa kakambal. Isang araw bago ang okasyon, mas lalong naging abala silang lahat. Ang okasyon pa lang yun ay para ipagyabang ng mga amo sa mga kamag-anak nila ang bahay na nabili. Maghahating gabi na silang nakatapos sa pag-aayos. Napansin ni Mang Hermie na nagmamadali na ang magkapatid na makaalis. Kahit na sinisidla ng matinding takot, dala ng kuryosidad, sinundan niya ang magkapatid hanggang sa tapat ng silid ng mga ito. Nakita niya mismo kung paano nagpalit ng anyo ang mga ito at isang alulong ang pinakawalan. Aakalain ng ibang mga karinig na mula lamang yun sa pangkaraniwang aso. Nang nawala ang dalawa, tsaka lang pinakawala ni Mang Hermie ang pinipigilang hininga. Totoo nga talaga mga aswang. Katulad ng nakita ko noon. Diyos ko po, iligtas niyo po kami sa kapahamakan. Nangangatal buong katawan ni Mang Hermie habang naglalakad pabalik sa malaking bahay. Sa kusina siya naglagi. Doon na lamang niya hihintayin ang pagbukang liwayway. Dumating ang araw ng okasyon. 50 katao lamang ang inaasahan na magiging bisita. Umupa na lamang ng mga tao ang kanilang mga amo para mag-asikaso sa mga bisita. Sila naman ay nakatoka sa kusina sa paghuhugas ng mga plato. Mamaya, dito lang kayo sa kusina. Ayoko makikita kayo ng mga bisita ko. Maliwanag naman siguro yan. Kayong kambal, magbihis ka kayo ng maayos. Hindi para mga basa ng mga damit nyo. Pasensya na po kayo. Ito na po kasi ang pinakamaayos namin damit. Eh ano gusto nyo mangyari? Pahiramin ko kayo ng damit? Para na magmukha kayong tao? Kayo ha? Huwag kayo magpapakita sa mga bisita mamaya. Nakakahiya kayo. Napayuko na lamang ang kambal sa tinura na yon ng amo. Hindi na rin sila sumagot pa. Baka kasi lalong uminit pa ang ulo nito sa kanila. Gabi, dumating na ang lahat ng bisita. Nasa isang sulok lang ang magkapatid at lihim na nagmamasid sa paligid. Samantalang si Mang Hermie naman ay kanina pa balisa. Muntik pa niyang mabangga si Aurora nang hindi mapansin ang pagdating nito. Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Kanina ko pa napapansin na para kang hindi mapakali. Umayos ka. Baka mapansin ka ni Sir. Lahat tayo damay-damay kapag nagkataon. Kinakabahan po kasi ako eh. Malapit na maghating gabi. Eh ano ngayon? Ngayon pa nga lang nagkakasayahan ng mga bisita. Ano ba kasing kinatatakutan mo? Si Sir Juanito, mapalapit dito sa atin. Anong ginagawa nyo rito? Maayos ba ang lahat? Yung mga pagkain at inumin ng mga bisita? Okay naman po ang lahat, Sir. Pinag-uusapan lang po namin kung ano pa yung pwedeng idagdag. Iyakin nyo lang na matutuwa ang mga bisita ko ngayong gabi. Alam nyo na siguro mangyayari kapag may reklamo ako narinig sa kanila. Opo, alam na po namin yun. Bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. At ikaw Hermie, sa kusina ka lang. Huwag ka pahara-hara sa mga bisita. Opo sir, babalik na po ako sa kusina. Nang tumalikod na ang kanilang amo, nasundan pa nila yun ng tingin na papuntang opisina nito. Hindi ito nilulubayan ng tingin ni Mang Hermie, kaya nahuli niya pa ang pagsunod ng isang kambal rito. Napaantanda na lamang si Mang Hermie, sabay sulyap sa malaking orasan sa dingding. Nakita naman ni Aurora ang pagsunod ng isang kambal sa amo nila. Akmang susunod din siya nang pigilan siya ng lalaki. Huwag na, hayaan mo na lang siya.
Anong hayaan? Hindi pwede. Di ba sabi ni Sir, hindi pwede dito ang kambal? Baka makita ng mga bisita ang ayos nila. Sumunod pa talaga kay Sir. Kapag nagkataon, malilintikan tayo. Makinig ka sa akin. Huwag ka nang mangyalam pa kung ayaw mong mapahamak. Ikaw, Hermie, kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Baka gusto mo isumbong kita kay Sir. Ikaw ang bahala. Total aalis na rin naman ako sa bahay na ito. Sinabi ko naman sa'yo, nasahod lamang ang hinihintay ko. Dapat nga nakalis na ako Kaya nga lang nakiusap ko na tapusin ko muna ang okasyon. Nagpalinga-linga pa sa paligid si Mang Herbie. Nakita niyang abala ang mga bisita. Ang ilan ay nagsasayaw pa sa saliw ng isang musika. Hinila niya sa likod ng malaking halaman ng babae. Nakita rin nila ang among babae na papunta sa opisina ng asawa. Kailangan na nating makalis sa lugar na ito. May palagay ako may masamang mangyari ngayong gabi. Ang kambal, hindi sila pangkaraniwang tao. Mga aswang sila. Ano? Aswang? Nakainom ka ba? Kumuha ka ba ng alak para sa mga bisita? Hindi po, ma'am. Maniwala kayo sa akin. Totoong sinasabi ko. Sila rin ang nasa likod ng pagkamatay ng ama nila at ng iba pang mga tao sa lugar na ito. Pwede ba kung gusto niyo nang umalis? Huwag na lang kayong gumawa ng kwento. Aba, aswang? Hindi ako ipinanganak kahapon. Hindi na naituloy ni Aurora ang iba pang sasabihin nang malakas na sigaw ang narinig nila. Kasunod noon ang pagkabasag ng salamin. Agad silang nagtungo sa opisina ng kanilang amo. Naabutan nilang nakasalampak sa sahig ang among babae, tulala habang may itinuturo. Nang sundan nila ang itinuturo niya, halos bumaliktad ang sikmura nila sa nakita. Naliligo sa sariling dugo ang amo nilang lalaki. Wakwak ang dibdib hanggang sa tiyan. Nakalabas pa ang ilang laman loob nito. Dilat ang isang mata, habang isa ay nakalawit naman. Nagsidatingan na rin ang ilang bisita, at lahat sila ay nasindak sa nakita. Isang sigaw naman ang muling gumulantang sa lahat. Sigaw yun ng isang anak ng kanilang amo. Hinila na ni Mang Hermie ang kamay ni Aurora. Saan tayo pupunta? Aalis na tayo sa bahay na ito. Nariyan lang sila para maghigandi sa mga amo natin. Baka pati tayo madamay. Nagkakagulo na ang mga bisita. Mula kung saan, biglang sumulpot ang anak na panganay ng kanilang amo. Punong-puno ng dugo ang ulo nito. Makikita ang matinding sindak sa mukha nito. Iniangat pa nito ang kamay na tila humihingi ng tulong. Nang lalapitan na sana ito ni Mang Herbie, isang nakakatakot na nilang ang dumaklot dito. Hindi na napigilan ni Aurora ang magtititili dahil sa matinding takot. Agad naman siyang hinila ni Mang Herbie hanggang makalabas sila ng gate. Totoo ba yung nakita natin? Totoo ang aswang. Sabi mo ang kambal ang aswang. Pero paano? Mababaliw na yata ako. Sinabi ko naman sa inyo, ma'am. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko na nagbago sila ng anyo. Mahirap paniwalaan, pero totoo sila. Saan na tayo pupunta ngayon? Hindi kaya sundan nila tayo? Ayoko pang mamatay. May pamilya pa ako na kailangan kong tulungan. Sana naman ay huwag nila tayo sundan. Naging mabuti naman tayo sa kanila. Sana maalala ng kambal ang kabutihang ginawa natin sa kanila. Hermie, may matandang babae sa daan. Tila ipinako sila sa kanilang kinatatayuan. Hindi sila makakilos. Basta na lang silang nakatingin sa matandang babae. Mukha itong pulubi dahil sa ayos nito. Blanko rin ang mukha nito. Mula kung saan lumabas ang kambal. Punong-puno ng dugo ang paligid ng bibig ng mga ito, maging ang gula-gulanit na mga damit. Blanko ang tinging ibinigay ng mga ito sa kanila.
Nang lumakad palayo ang mga ito, noon lang pinakawala ng dalawa ang kanina pang pinipigilang paghinga. Sabi na nga be, marunong din tumanaw ng utang na loob ang kambal. Dahil sa pangit na karanasan, kaya siguro nila nagawa yon. Mula ng gabing yon, wala nang naging balita sa kambal. Inilihim na rin ni na Aurora ang kanilang mga nasaksihan tungkol sa kanila. Isa lang ang nakaligtas sa pamilya ng kanilang amo. Wala namang nasaktan sa mga bisita ng gabing yon. Wala rin makapagpatunay kung talaga bang aswang ang umatake sa pamilya o isang mabangis na hayop. Mula rin ang gabing yon, wala nang tumira sa malaking bahay na yon. Hanggang maging usap-usapan na pinamamahay na di umano yon ng iba't ibang elemento. Wakas.